Magandang araw mga kaibigan. Ito medyo malungkot na balita, pangyayari itong pag-usapan natin. Tungkol ito sa kawawang kalagayan ng mga kapwa nating Pilipino, yung nasa laylayan. Kaya ang SWS, mayroon siyang survey na ginanap. Tungkol ito sa hunger ng mga kababayan nating Pilipinos. Ang resulta ng survey, first quarter survey 2024, nako, lumalabas na dumarami ang mga kababayan natin na nakakaranas ng involuntary hunger. Anong ibig sabihin nun? In 3 months time, nakaranas sila ng at least once na wala talagang makain sa isang araw. So, ang resulta ng survey ngayon is ito na yung pinakamataas na level ng hunger incidence mula nung pandemic. Ang pinakamataas na level ng hunger nung pandemic, that was second quarter of 2021. Kasagsagan ng pandemic is 16.8% sa mga respondents ang nagsabi na wala talaga silang makain. So expected yun dahil pandemic, hindi makapagtrabaho ang mga tao. Ngayon, first quarter of 2024, parang bumabalik na tayo sa pandemic. Dahil ang resulta ng survey ng SWS, 14.2% sa mga respondents nagsabi na wala sila talagang makain. Involuntary hunger. So ang tanong, bakit tayo nagkakaganito? Na hindi naman pandemic. Ipinagmamalaki ng administrasyong ito na ang Pilipinas, I think pinakamataas na growth rate, economic growth rate sa buong Southeast Asia. Tayo daw pinakamataas. Yun, we cannot contest that data kasi nga mini-measure talaga yung economic growth. Yes, lumalaki ang ating ekonomiya. Ang tanong, bakit dumarami ang nagugutom? So, ibig sabihin, yung economic growth na ipinagmamalaki ng administrasyong ito, hindi inclusive. Ibig sabihin, hindi damay ang lahat. Ang economic growth, para lang sa mga mayaman, yung mga may negosyo, o yung may trabaho na mataas-taas ang sweldo. Paano yung mga minimum wage earners? Yan ang nagugutom. Paano yung nawawalan ng trabaho? Yan ang mga nagugutom. So, maalala ko tuloy, Pangulo naman ang nagsasabi nito. In public, sinabi niya, sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. So, Mr. President, sana maalala mo yung binitawan mong salita. Ano ngayon? Walang magugutom? Ito, resulta ng survey. 14.2% nagsabi na in 3 months, at least once, wala silang makain. So, tanong, ang mga nasa Malacanang, mga sumusweldo ng malaki, nakaranas ba sila ng gutom? Ano sa tingin nyo? Kayo mga kaibigan, nakaranas ba kayo ng gutom? Yung involuntary kasi pwede ka ring magutom, yung fasting. Yun. Voluntary yun dahil nag-fast ka. Ako, nakaranas ako na walang makain nung maliit pa kami. Dahil galing kami sa pobreng pamilya. Wala talagang makain, lalo na kung bagyuhin ang aming lugar. Kasi taga La Union ako, grabing bagyo, grabing baha. Wala talagang makain.
And then narik pa noon eh. Narik. Pipila kami sa ayuda ng gobyerno, mais, corn. Pipila kami para makakain. Basta magbagyo, magbaha sa aming lugar. Kaya naranasan ko po yan ng involuntary hunger. And then, nung nasa serbisyo na ako, tiniente kapitan pa lang, palagi kaming nasa bundok, maubusan kami ng supply. Maantala ang resupply. Anong mangyari? Wala kaming makain. Yan, involuntary hunger. Ang gawin na lang namin, survival. Kung ano-ano na lang na makita namin na makain sa kabundukan, sa forest, yun na lang aming kainin. Involuntary hunger. Yun po ang nararanasan ng mga kababayan natin ngayon na nasa laylayan. So, ano ba ang ginagawa ng ating administrasyon para matugunan itong problema? I don't know. Meron namang ginagawa. Kaya lang, ibig sabihin, hindi epektibo. Dahil may nagugutom pa rin eh. Hindi naman overnight na mawala yung kagutom, poverty, Kaya lang, mag 2 years na po ang administrasyong ito. Palala ng palala ang kahirapan, yung poverty. I think Pulse Asia atang nag-survey nito eh. Yung first quarter of 2024. Ano yung resulta ng survey? 46% ang nagsabi na they consider themselves poor. So, dito sa SW survey, ang mga nakaranas na ng involuntary hunger yung talagang yung mga pobre. Alam nga naman yung nasa class D and E. Yung nasa class ABC, hindi yun makakaranas ng hunger dahil may kita, may income. So, dumarami ang mga Pilipino who consider themselves poor, automatic, dumarami rin yung mga nakaka-experience ng hunger. Lalo na ngayon, May 1, walang increase yung minimum wage pay ng mga trabahante. Nag-announce na po ang DOLE secretary na walang Labor Day increase. 361 pesos per day ang pinakamababang minimum wage sa Mindanao, sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. 361 lang. Sa Metro Manila 610 lang. Kung may anak kang 2 o 3, ay hindi ka talaga mabubuhay ng matiwasay yung 610 per day. Humihingi ang ating mga trabahante ng increase, walang maibigay. At ang nakakalungkot sa speech ng ating Pangulo, sa Labor Day message niya, sabi niya, salamat sa contribution ng mga workers at sa bagong Pilipinas, another pakulo, dadalhin namin kayo in an era of prosperity. Parang parehas lang yon yung speech sa isang gathering na sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Wow! Ang sarap pakinggan yung mga ganong pangako. Katulad din ng pangako nung eleksyon. Ibababa natin ang presyo ng bigas. Gagawin natin ang lahat ng makakaya para maging 20 pesos per kilo ang bigas. Nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas? Meron naman, in fairness. Kailang instead na bumaba, tumaas. Kasi 40 pesos ang average price noon. Panahon PRRD, nung umalis na siya, instead na bumaba ng 20, tumaas. Naging 60. Ayun. Nabaliktad. Yung 20 pesos plus pala yun, hindi menos. So,
Ano ang mangyayari? Di magtiis tayo kung hanggang 2028 kung matapos ang termino. Ganyan talaga. Life is hard in this earth. Kaya lang sana may magawa pa kasi may remaining 4 years pa ang administration nito. Sana unahin nyo naman ang nasa laylayan, hindi yung biyahe na naman kayo. Billions of pesos. Pera ng taong bayan yan. Anong sabi nyo? Para maghikayat ng mga foreign investors. Nasaan na ngayon? Yung mga foreign investors, kung meron man, kakaunti. So parang lugi tayo. Lugi ang taong bayan yung ginagastos na wala namang return of investments.